So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Devin Haney kalaban si Jose Ramirez, kung saan mga idol kagaya po sa inaasahan natin na mangyayari sa bakbakan. First quarter pa lang ng laban mga idol, pinaulan ng kaagad na Haney si Ramirez ng jab at nakakalanding ito mga idol na maganda. Slow moving kasi mga idol itong si Ramirez, kaya hindi mahirap para kay Haney na tamaan ito sa bakbakan. Pero pagdating naman sa second half ng laban, inulan ng buhos si Haney mga idol dahil sa estilo nito na puro jab lamang tapos takbo. Ano may kinuha talaga ni Ryan Garcia mga idol, ang kaluluwa at tapang ni Haney Boy. Takot na ito makipaglaban ng harapan, pero ganyan pa man mga idol, hindi naman natin masisisi si Haney kung ganito ang kanyang galawan. Gusto lang talaga nito manalo mga idol, kaya nakuha talaga nito ang panalo via unanimous decision. Sakali maglaban ulit si Haney at Ryan Garcia mga idol, para sa atin maulit lamang ang nangyari sa kanilang unang bakbakan. Samantala matapos nga po mapabalita mga idol, nakukuha ulit ang WBO at WBE Unified Champion na si Oscar Collazo ng kanyang defense fight para sa kanyang dalawang titulo, kung saan akala natin mga idol merong verbal agreement ng ating kababayan na si Melvin Jerusalem para makalaban ang Puerto Rican fighter at ituloy na ang kanilang tri-belt unification fight na request ng Pinoy na ganapin sa bansang Amerika. Pero tila nagbago yata mga idol ang isip ni Collazo at mukhang hindi na si Jerusalem ang kanyang priority na makalaban. Sayang to mga idol sakaling hindi matuloy. Ito kasi mga idol ang pinakamagandang panahon na maglaban sila dahil pareho na sila nakadepensa sa kanilang mga titulo. Ibig sabihin nito mga idol, malaya na sila na lumaban sa isang unification fight. Sakali magkaroon kasi ng laban si Collazo mga idol na hindi si Jerusalem ang kanyang makalaban, ibang usapan na yan mga idol. Malabo na rin siguro hintayin ng ating kababayan si Collazo. Kuha din si Jerusalem ng kanyang defense fight. Well, dito na mag-umpisa mga idol ang pagkakalayo ng kanilang unification na laban. Maski nga si Jerusalem mga idol, tila nakaramdam na din ng panghihinayang at personal mismo nito hinamon si Oscar Collazo sa kanyang social media account. Kaya abangan natin to mga idol kung sasagot ba sa hamon ng Pinoy champion itong si Collazo. Sa kabilang banda naman mga idol, kwenentungan ni Stephen Fulton sa panayam nito kay Andre Ward na sa panahon daw mga idol nung naglaban sila ni Naoya Inoue, marami daw ang nakakala mga boss na nag-request ito na maglaban sila ng Japanese Monster sa mas mataas na timbang sa super bantamweight dahil sa hindi niya na daw kaya kunin pa ang timbang na 122 pounds. Pero ayaw daw pumayag ng kampo ni Inoue mga idol sa request ni Fulton. Bagamat ang malaking dahilan talaga mga idol kung bakit wala daw sa kondisyon si Fulton sa laban kay Inoue, dahil pinuspon daw ng kampo ni Inoue ang laban nila ng halos isang buwan. Sa mga oras na daw yun mga idol, nasa kalagitnaan na daw si Fulton sa kanyang pagbabawas sa timbang, tapos biglang hindi matatuloy ang laban nila ni Inoue. Doon pa lang daw mga idol wasak na ang katawan ni Fulton. Halos 50% daw sa kanyang kondisyon ang nawala dahil sa taktika ng Team Inoue. Alam daw kasi nila mga idol na nahihirapan na si Fulton sa timbang na 122 pounds. Kaya gumawa daw sila ng paraan para mas lalong mahirapan pa si Fulton. Kung 100% daw sana mga idol ang kondisyon ni Fulton, posible daw maging iba ang kalalabasan ng laban. Well, para sa atin mga idol, isang bagay lang talaga ang gustong sabihin dito ni Fulton. Hindi siya tinalo ni Inoue sa kanyang tunay na lakas sa bakbakan.